yun? Ah! Tulong! Sandali lang po! Nay! Ano pong ginagawa nyo? Sandali. Magpapaliwanag ako. Kaya makalat dito sa ating bakuran ngayon ay dahil gagawin ko sanang urban garden yung bakanting lupa doon, oh. Tignan mo. Urban garden? Ito po ba yung pagtatanim at pangangalaga ng mga halaman sa lungsod? Tama yan. Siyempre, dahil limitado lang ang lupa natin, gusto ko sana tong bakanting lote ay magamit para pagtamnan ng mga halaman, lalo na ng mga gulay. Nakwento rin po ng teacher namin na mahalaga ang urban gardening kasi nakakatulong itong mabawasan ang polusyon sa mga syudad. Pero Nay, nagtataka pa rin po ako. Bakit kailangan niyo pa pong tanggalin tong kamatis? Itong halaman ng kamatis kasi ay ililipat to sa container at ilalagay dun sa may sementadong bakanteng lote. Container? Paano po? Sasa, kapag limitado ang lupang pagtatamnan, mainam ang urban gardening. At narito ang ilang paraan kung paano ito isasagawa. Una, ang container gardening. Ito ang pagtatanim ng mga halaman sa paso o recycled na container. Madalas ang size ng container ay nakadepende sa laki ng itatanim at sa lawak ng bakanting lote. Pangalawa, meron ding dish gardening. Madalas itong ginagamit para sa mga halamang ornamental at halamang inilalagay sa loob ng bahay. Ang pananim kasi ay inilalagay sa isang maliit na lagayan na hugis plato o dish. Panghuli, ang vertical gardening. Ito ay isang alternatibong paraan para sa paghahalaman sa pamamagitan ng pagpapalaki ng mga tanim sa isang vertical na space o disenyo. Pwedeng gawin ang vertical gardening sa mga halamang namumunga at halamang ornamental. Naiintindihan ko na po, Nay. Itong halaman ng kamatis ay ililipat po ninyo sa bakanting lote. Tapos, unti-unti nyo na pong ilalagay ang iba pang halaman doon. Check na check yan, Nak! Gusto ko rin kasi malaman muna ang kondisyon dun sa bakanting lote bago magdagdag ng iba pang halaman. Appear! Nay, napaisip lang ako, kung tayo po ay mga urban garden, paano naman po yung mga magsasaka na limitado lang ang lupa? Paano po sila nagtatanim ng mga halaman nila? Good question, Sasa. Tara, tingnan mo tong pictures mula sa mga kaibigan kong farmers. Sasa, narito ang ilang mga alternatibong paraan ng paghahalaman na ngayon ginagawa ng ilang magsasaka. Una, ang hydroponics. Ito ay isang paraan ng pagpapalago o pagtatanim ng halaman na hindi kinakailangan ng lupa. Nakalubog ang ugat ng halaman sa tubig na may halong nutrients at minerals. Ang galing! Pangalawa, ang aeroponics. Dito, ang mga ugat ng halaman ay nakasuspinde sa hangin at palagi ang ini-sprayan ng nutrient solution. Wow! Panghuli, ang aquaponics, isa itong sistema ng produksyon kung saan ang mga halaman ay kasabay na inaalagaan kasama ang mga isda. Ang dumi mula sa mga isda ang nagsisilbing pataba sa halaman. At ang halaman naman ang naglilinis ng tubig ng mga isda. Ang galing-galing naman po ng mga kaibigan nyo, Nanay! Lalo na po yung gumagamit lang ng tubig sa pagtatanim. Ang maganda pa ron, hindi sila gumagamit ng synthetic na pataba o pesticide, kaya talagang natural o organic ang kanilang produkto. Wow! Mas na-inspire po kung alagaan tong mga halaman sa ating bakuran dahil sa mga kunento po ninyo. May mapagkukunan na po tayong pagkain o kaya ng ingredients sa pagluluto. Nakatulong pa tayong mabawasan ang polusyon sa hangin. At nakatipid pa tayo. Salamat po ulit, Nanay. Ako na po magdidilig ng mga halaman. O siya, aayusin ko muna ang ibang tanim. Hello?
Magandang umaga, Sasa. Ano nangyari? Ayan, sa wakas! At gising ka na ulit! May mahabang kwento ako sa'yo, Sis Kamatis!